Ligaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. Happy New Year sa bawat isa, 2021 na ngayon. At harinawa ang taong ito ay maging maliwanag sa bawat isa sa atin at magbigay sa atin ng tinatawag na tunay na kulay ng buhay. Amen. Ang ibig sabihin nito, ang mga bagay na ito ay nasa sa kamay ng ating Panginoon. Ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. At bilang pagpasok ng taong 2021, alam natin tayo bilang mga tao ay meron tayong ninanasa sa ating buhay na kaayusan. O yung tinatawag na maging maayos ang taong ito sa ating buhay compare nung nakalipas na taon. Bagamat ang nakalipas na taon ay naingatan tayo, ating nalampasan sa kabila ng mga sabi nga ay merong katuwaan, may kagalakan, meron ding kalungkutan, meron ding kahapisan. Sabi nga ay makulay, pero salamat sa ating Panginoon na nakatawid tayo ron ang taong 2020. At ngayon, taong 2021 ay haharapin natin ito at siyempre bilang tao, laman ng ating puso ang ating ibayong pagtatagumpay. At ang katotohanan nito, tayo bilang mga Pilipino, ay meron tayong mga tinatawag na New Year resolution sa ating mga buhay. At bakit tayo nagkakaroon ng mga ganyang bagay? Nang ibig sabihin, gusto natin ng kaayusan at pagtatagumpay sa buong taon na ito. Kahit walang mangaral sa atin, kahit walang magpayo sa atin, kahit walang magturo sa atin, pero sa loob ng ating mga puso, nais natin ang iba yung pagtatagumpay, iba yung kaayusan ng buhay. Kung kaya pag pumapasok ang taon o ang bagong taon, meron tayong mga New Year resolution. At yung mga New Year resolution na yun yung ating goal, yun yung ating pinakananasa para sa pagpihit uli ng taon, tayo ay naging matagumpay kaysa nung nakalipas na taon. Bakit? Kasi alam natin kung ano yung naging problema natin, ano yung pinagkulang natin, ano yung natutunan natin, at sa mga natutunan natin sa nakalipas na taon, magagamit natin yun upang tayo ay maging matagumpay sa ating hinaharap na panibagong taon. At bilang mga tao, sabi nga natin, meron tayong sa puso natin tinatawag na as in kaayusan talaga. Yung gusto natin maging maganda at maayos ang takbo ng ating buhay na merong mga pagtatagumpay. Pero masakit mang sabihin, tayo rin naman ay nakakaranas ng tinatawag na parang walang nangyayari, parang walang nagaganap. Yung pagpasok ng taon, maalab na maalab sa ating puso, sa ating isipan. Determinado tayo, ito yung ating goal, ito yung ating hahakbangan, ito yung ating lalakaran. Pero kapag lumipas yung 1 linggo, 2 linggo, andyan na naman, nahihikayat na naman tayo doon sa mga bagay na ayaw na natin. At doon sa mga bagay na gusto nating hakbangan na, gawin na, nawawalan naman tayo ng gana, nawawalan tayo ng sigla, at naipapagwalang bahala natin. Maaari sabihin na lang natin, sa susunod na buwan, sa susunod na araw, sa susunod gagawin ko na ito. At nalilimutan na nating hakbangan yung mga gayong bagay, at yun ay totoo. Sabi nga, sa dami ng ating ginawang mga New Year resolution, lahat yun magaganda kung nangyayari at nagaganap. Pero wag po tayong panghinaan ng loob, wag tayong panlupaypayan. Sabi nga ng mga kabataan, meron akong mga natatanong, ang hirap naman mag New Year resolution, hindi naman nangyayari. Pero meron naman sinasabi, Pastor, nananatili pa yung aking New Year resolution, hinahakbangan ko. Pero pag pumihit nga, naando na sa kalaghatian ng taon, nagkakalimutan na doon sa New Year resolution. At kung pag-aaralan natin kung ano ba yung resolution, nang ibig sabihin ng resolution, ito yung paglutas ng ating problema at suliranin sa ating nakalipas na mga araw. Kaya merong
resolution. At ito yung pinakang solusyon na ating pinagtitibay sa ating puso. Pero bilang mananampalataya, bilang tinatawag ng ating Panginoon, napakahalaga na meron tayong ugnayan sa ating Panginoon Diyos para yung nilalaman ng ating puso na mabuti at maganda ay mapagtibay. Gaya ng ating mga pag-aaral, nature natin bilang tao, syempre yung pagtatagumpay, kagalakan, katuwaan, kalwalatian, kapayapaan, kakontentuhan. Yan naman ang nais talaga ng tao. Yan yung hinahanap ng tao. Pero ayon nga sa ating pag-aaral, merong malalim na hinahanap ang tao na hindi nga nasumpungan ni Haring Solomon, yung pinag-aralan natin about the emptiness of life. Na kay Haring Solomon na ang lahat ng bagay nung panahon niya. Nasa kanyang kayamanan, ang katanyagan, ang karunungan o ang kaalaman, nasa kanya ang mga ninanasa ng bawat tao. Pero sa loob niya, meron pa rin tinatawag na emptiness of life. Kaya ibig sabihin tayo, gumagawa tayo ng New Year's resolution para tayo ay magkamit ng pagtatagumpay, kagalakan, katuwaan ng ating buhay. Na magkaroon din tayo ng tinatawag na karangalan. Kaya ibig sabihin sa mga bagay na yon, nagpupursumigi o nagpupursigi yung ating puso na tayo ay maging mas maayos sa darating kaysa doon sa nakalipas. Yun yung pagsasaayos, kaya may tinatawag na resolution. And then, lalo na kung bagong taon, kawikaan na natin, bagong taon, bagong buhay. Pero yun naman ang talagang plano ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng tao. Ang magkaroon tayo ng tinatawag na panibagong buhay na tayo'y hanguin mula doon sa kadiliman o sa pagkabilanggo ng kasalanan na nasa kadiliman, alisin tayo doon at dalhin niya tayo doon sa pinakang liwanag niya, yung liwanag ng katotohanan na kung saan ay magbibigay sa atin ng buong kaunawaan at kaliwanagan sa maraming mga bagay. Kaya nga yung sabi ng pag-aaral natin about doon sa sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 9. Kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Panginoon Diyos. Nang ibig sabihin, upang ipahayag natin ang mga karangalan niya on tumawag sa atin mula doon sa kaliwanag, sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya yung emptiness of life, andun siya sa bahagi na naroroon sa pagkabilanggo ng kasalanan o ng kadiliman. Kapag inilabas tayo doon ng ating Panginoon Kristo at nadala niya tayo doon sa kanyang kaliwanagan, eto yung tunay na buhay. Ngayon, sa bahaging ito ng bagong taon, lalo na sa lahat ng nagnanais ng pagbabago talaga, ng kaayusan talaga at pagtatagumpay, then mapulpil natin ano ba yung buhay na gaya ng sinasabi ni Haring Solomon. At ang lahat ng iyan ay bukas ngayon sa panahon nating nananatili pa rin bukas ang biyaya ng bagong tipan, gaya ng pag-aaral natin noong nakaraan about a Christmas gift. Nang ibig sabihin ang kaloob ng Diyos na walang bayad, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pero yung kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Pero yung kaloob niya, yung regalo niya na walang bayad, buhay na walang hanggan, ibig sabihin hindi tayo magbabayad. Ang mahalaga, matanggap natin yung kaloob na ito, yung regalong ito. At ito nga ang pinakamaganda sa lahat ng ating New Year resolution. Perfect kung ito'y ipagkaisa natin sa ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng bagong tipan. At tamang-tama, etong bagong taong ito yung talagang ang puso natin ay, sabi nga ay nagpapaumbaba. Yung naghahangad ng pagtatagumpay at kaayusan.
At ito naman talagang hinahanap ng ating Panginoon. Sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad yaong mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanilang kaharian ng langit. At sa ating mga pangangaral, ito yung pinakang pintuan, ito yung pinakang first base na kung saan ang bawat tao na may pagpapakumbaba, lumapit man siya o hindi sa ating Panginoong Kristo, mas mabuti kung lumapit siya sa Panginoon, sa ating Panginoon Diyos na may pagpapakumbaba, magaling. Pero kung hindi man siya lumapit sa ating Panginoon, kung meron siyang pagpapakumbaba, siya naman ang lalapitan ng ating Panginoon dahil ang taong ito potential na. Nang ibig sabihin, hindi masasayang ang effort na gagawin ng ating Panginoon kapag siya'y tinawag. Kaya napakaganda yung meron talaga tayong kapakumbabaang loob. Kaya sa mga bagay na ito para sa pagtatagumpay ng ating mga New Year's resolution, ay ating tingnan ang paanyaya ng ating Panginoon Kristo muli sa Matthew chapter 11, verse 25 to 30. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo o Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay mo sa akin, o ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya ngayon, eto ngayon yung paanyaya at mulit-muli at nananatiling bukas pa rin sa ating Panginoong Hesukristo para sa lahat din ng bawat isa sa atin. Yung paanyayang lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, bibigyan ko kayo ng kapayapaan, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Mag-aral kayo sa akin. Magaan lang ang aking pamatok, kaya inyong pasanin yon. Malambot daw ang kanyang pamatok. At yun yung sabi nga ay tender love ng ating Panginoon Kristo. Yung kanyang pamatok, yun ay pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tao at pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya hindi daw mabigat yung kanyang pamatok na ipinapasan sa atin sapagkat yun ay pag-ibig. Pero itong pag-ibig, kapag hindi po natin naunawaan, maaari pong maabuso at mabaliwala natin o hindi natin mabigyan ng pansin sa pamagitan ng pagsunod sa ating mga sariling kagustuhan. Kaya dahil dito itong paanyaya ng ating Panginoon Kristo, magbibigay ito ng pagtatagumpay sa ating mga New Year's resolution. Bakit may New Year resolution? At bakit ano ba ang purpose ng resolution? Kung ikaw ay satisfied na sa maraming bagay, sa company man ito, sa trabaho man ito, sa buhay mo man, hindi mo kailangan ang resolution. Dahil success ka, kontento ka. Nilalagyan natin ang ating buhay ng resolution para sa kaayusan. Kahit naman sa bawat bayan-bayan, kahit sa Kongreso, kahit sa Senado, merong mga resolution. At yung mga resolution na yon ay magbibigay ng kaayusan sa ating bayan, sa ating bansa at sa komunidad. Kaya may resolution na ibig sabihin, may nakikita tayong problema na dapat maging maayos. At para maging maayos ito, subukan natin itong resolution na ito.
Ito yung ating panghahawakan, ito yung ating pagtitibayin, at ito yung ating gagawin upang sa gayon yung problema, mga bagay na nangyayari at nagaganap na hindi maganda ay masawata o mapalis o maparam at mawala. At ang lumitaw ay yung tinatawag na kaayusan, kapayapaan, katuwaan, kagalakan ng komunidad. At dito sa buhay ng bawat isa sa atin, kita ng ating Panginoon at alam ng ating Panginoon Diyos ang pinakang problema ng tao. Ang tao ay napapasok sa gusot, sabi nga. Isang problemang malaki ang napasok ni Eva at ni Adan, ang pagkaalam ng mabuti at ng masama. Kaya sabi nga, balikan uli natin yung Genesis na sinasabi ron, huwag niyong kakainin ang pagkaalam ng mabuti at masama. Sinabi ito ng Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan. Walang pagsalang kayo'y mamamatay. At sinubukan nilang kainin yon, sapagkat ang sabi nga ng mandaraya, hindi sila mamamatay, kundi bagkos madidilat ang kanilang mata at magiging katulad sila ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at ng masama. At ang sabi ron, habang tinitingnan ni Eva yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay prutas na mananasa ng tao upang magpapantas sa kanila. Nang ibig sabihin, nag-ambisyon o nangarap din itong si Eva na siya ay maging kagaya rin ng Diyos o sila ay maging kagaya ng Diyos. Ibig sabihin, magpapapantas, magiging katulad sila ng ating Panginoon. Kaya dahil doon, nadaya sila na hindi nila alam, yun na ang paghihiwalay ng mabuting ugnayan ng ating Panginoon Diyos sa tao. Nang ibig sabihin, yung direct communication ay mapuputol sapagkat may pumasok na kasalanan. Kaya sabi nga natin, ito ang naging malaking problema ng buhay ng tao. At ang malaking katotohanan niyan, lahat tayo ay may hinahanap sa buhay natin. Kapayapaan, kakontentuhan, kasiyahan. At maraming nagtagumpay, lalo na sa sinasabing kasikatan, lalo na sinasabing kayamanan, lalo na sinasabi yung mga bagay na kung saan ay nagkamit sila ng mga karangalan, pero hindi nila maabot. Ano pa ba ang kulang? At yun nga yung emptiness of life ni Haring Solomon. Hindi man tayo kagaya ni Haring Solomon, pero may hinahanap pa rin tayo. Sabi nga natin bilang mga kabataan, sukdulang suwayin natin ang ating mga magulang, susubukan natin ang maraming bagay sapagat iniisip natin tayo masisiyahan doon. At tayo naman sa kagaya ko na lumipas na sa kabataan, na sabi nga, nadaanan natin yon, naranasan natin yon, hindi na kontento ang ating buhay, hindi na lubos, hindi na siyahan ang ating buhay. Meron talagang kulang, as in kulang. At ito, yung ambisyon o pangarap uli natin ngayong 2021. Hindi na magiging kagaya ng 2020. Magtatagumpay na tayo ngayon, magtatagumpay na ako ngayon, aayusin ko ang aking sarili, huhusayin ko ang aking mga pasya, ang aking mga desisyon. Yun ay determinado sa ating puso, sa ating isipan. Ang problema lang natin ay pag nahahalubilo na uli tayo sa galaw ng ating society. Muli tayong natatangay, muling humihina yung ating pundasyon. Yung ating paninindigan ay nauuga at bumabagsak at natatangay uli tayo at karanasan niya ng marami. Pero ang isang mabuti, kung ang mga resolusyong ito ng ating buhay, ilalapit natin sa ating Panginoong Kristo at makikipagkaisa tayo sapagkat ito rin naman talaga ang layunin ng ating Panginoong Hesus, ayusin niya ang buhay ng tao at makamit na ng tao yung talagang hinahanap niya sa kanyang buhay, yung full of joy, full of peace, and full of love. Yung talagang kagalakan na kung saan ay nagmumuna sa ating Panginoon Diyos, hindi sa pamagitan ng material na bagay. Kaya sabi nga natin, tayo bilang tao, yung tayo yung makatulong ng maliit na bagay sa ating kapwa. Nakatulong tayo. Meron tayong nadadamang katuwaan, kagalakan. Sapagkat yung pagdamay at pagtulong sa ating kapwa ay nagpapahayag na tayo nga ay
tao at meron tayong pakikipagkapwa-tao. Nararamdaman natin ang kalagayan ng ating kapwa at hindi natin matiis yung kanilang kalagayan kaya sila ay ating dinadamayan upang kahit papaano yung kanilang kalalagyan ay maibsan. Or else, sabi nga ay maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang buhay. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon Diyos na ito ay maging nature na natin. Hindi yung bugso lamang ng damdamin. At pagkatapos ay tayo ay tatanggi na sa mga ganitong kalagayan o ganitong sitwasyon. Anong ibig sabihin? Tao talaga tayo. Meron tayong kaluluwang may buhay kapag nararamdaman natin ang kalagayan ng ating kapwa. Ay mahirap lang, hindi naman masama yun, ay kapag lumabis, nagiging masama, ang nakikita natin ay yung mga naandun sa tuktok ng kalwalhatian. Ang sabi ko nga, gusto ko rin kagaya nila, gusto ko rin maging bilyonaryo, gusto ko rin maging milyonaryo, gusto ko rin maging sikat, gusto ko rin maging tanyag, gusto ko rin maging dakila. Yun yung tinitingala natin at hindi natin nakikita yung mga naroon sa dakong ibaba. Na doon sa daong ibaba, meron tayong madadamang kagalakang katuwaan na higit pa doon sa mga nasa rurok ng tagumpay ng lipunang ating kinalalagyan kapag tayo'y dumamay sa ating kapwa. Ikaw ang magpapatunay niyan, subukan mo. Kapag ikaw ay nakaranas sa iyong kalooban, na kung saan ikaw ay nagkakaroon ng damdamin sa iyong kapwa sa nasa mababang kalagayan, natulungan mo sila, nadamayan mo sila, matapos mo yung gawin ng bukal sa iyong puso, pagtalikod mo sa kanila at naganap mo na yon, meron kang kagalakang katuwaan na hindi mo kayang ipaliwanag. Nang ibig sabihin, lalo na kung ito'y mapupulpil sa iyong buhay, totoo, meron tayong kaluluwang may buhay sa loob natin. Kaya dahil dito, itong ating New Year's resolution, bilang tao, naghahanap talaga tayo ng kaayusan. Then, ang Panginoong Hesus ay nagbibigay din ng kaayusan. Ba't hindi natin pagtagpuin yung ating mga pangarap na mga pagtatagumpay at kaayusan ng buhay at yung plano rin ng ating Panginoong Hesus, ang plano din ng ating Panginoon Diyos sa kalangitan na ang buhay ng tao ay maging maayos at makamit niya yung tinatawag na full of joy, full of peace, and full of love. Then, magandang pasimula kapag ito ay ating napagtibay. Sabi ko nga, 1991, na maipagkasundo ako sa ating Panginoon Kristo, bagamat hindi bagong taon. Birthday yon ng nanay ko. Nagpatubos ako ng buhay sa ating Panginoong Hesus. Mula noon hanggang ngayon, 2021 na, 30 years na pagdating ng April. Nang ibig sabihin, inalis ko na sa aking buhay, nawalan na ako ng gana sa dating buhay ko. Yung laging nasa tambayan, yung pagsumweldo'y laging ubos ang sweldo, laging todo ang pera, bagamat hindi naman ako mapera. Basta pag ako'y nagkaroon, todo sa kaibigan, sa barkada, hindi maalaala ang pamilya dahil binata naman ako. Kaya ibig sabihin, yun yung buhay. Pero ako, bilang tumatagal ang panahon, gusto ko rin ang kaayusan. Na sinasabi ko hanggang kailan ako magiging ganito. Kaya sa maraming sirkumstansya ng buhay o sa maraming pangyayari ng buhay, pinangarap ko ring ayusin ang buhay ko. Pero hindi ko kayang gawin nag-iisa. Sabi nga, nag-working student ako, hindi naging matagumpay. Pinag-aaral ako ng kapatid ko, salamat naman, nakagraduate din, pero bagamat di ko nagamit kasi dito ko nasumpungan yung biyaya ng ating Panginoon, nagamit ko rin naman sa maraming bagay, hindi lamang yung pinakang kurso na yon. Dahil sabi ko nga, kahit pinapayo ko sa marami, mag-aral kayo dahil iba-iba yung nakagraduate ka. Dahil nung ako'y napapasok sa Colgate, dahil ako ay merong computer programming na course,
ako ay kabilang doon sa mga naging ahente ng Colgate and Palmolive. Pero kung di ako nag-aral, mapapabilang lang ako doon sa mga pahinante, sa mga kargador, sa mga delivery boy. Nang ibig sabihin, nasa Colgate ka nga, pero nasa mababa kang kalagayan. Nadaanan lang natin. Nang ibig sabihin, nang mangarap akong ayusin ko ang buhay ko. Maraming failure, maraming pagkabigo. Sabi nga, parang nalulunod na humahanap ng tutulong at sasaklolo. Pero nang dumating ang punto, dahil nga ako'y naging Bible reader, ipinatubos ko ang buhay ko sa Panginoon at biyaya ng ating Panginoon Diyos. 30 years na ngayon. Natutunan kong tumayo sa aking sariling paa. Nasabi nga ay ako ay nagsumikap sa tulog ng ating Panginoon. At marami akong natutunan. Sa mga tuwid, yung aking mga New Year resolution nagkaroon ng pagtatagumpay. At sa ngayon, kagaya ngayon, 2021, wala akong New Year resolution. Pero nung una pa man, pangarap ko na. Sabi ko nga, Lord, ang aming bansa, sana pagalingin mo, pagpalain mo at magbalik loob sa iyo. Paano kung magiging New Year's resolution yung mga ganung bagay upang hakbangan nito ay matagal ko naman ipinapanalangin ito sa Panginoon. Kaya as of now, ang pamilya ko, lagi ko naman ipinapanalangin. At sa aking gagawin naman, lagi akong tumitiwala sa Panginoon. Panginoon, pag-utusan mo ako, gagawin ko. Pero kung wala kang pinagagawa sa akin, hindi ako lumalampas sa plano ng ating Panginoon upang wag naman ako maging adelantado. Kung ano ang kanyang sabihin, kung anong pahayag niya sa akin, kung anong opportunity binigay niya sa akin, yun ang aking ginagawa. Kaya as of now, ngayon 2021, diretso lang ako sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung ibigay ko rin sa inyo yung tinatawag na tamang paraan, tamang pakikipagkaayos, tamang pakikipagkasundo sa ating Panginoong Kristo dahil yun ang aking naranasan. Kailangan ko maipagkasundo sa ating Panginoon sa pamagitan ng dugo ng tipan na maipatubos ko ang aking buhay sa Kanya. Binigyan niya ako ng kalayaan pero matagal ko nang gustong ayusin ang buhay ko, hindi maayos-ayos. Lalo pang dumarating yung mga opportunity na kung saan ay maganda para sa akin pero magpapalayo naman sa Diyos, sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Pero dahil dito, sa pagtatagumpay na binigay sa akin ng ating Panginoon, nais ko ring ipaalam sa bawat isa na nakikinig ng tinig na ito o sa nanonood ng video na ito, nang ibig sabihin, magiging matagumpay ang ating New Year resolution kung partner natin ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo ng tipan o bagong tipan. Kaya naririnig natin yung 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Ang nakikipagkaisa sa ating Panginoon Kristo bago nang nilalang. Lahat ng bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago at ito'y usapin ng pakikipagkasundo sa ating Panginoon Kristo. At yun din na sinasabi ng John chapter 15 na sinasabi ron, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya dahil dito, makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Step by step, gumagawa siya. Kaya doon sa ating teksto, ang sabi ron, walang nakakakilala sa Ama, kundi yung anak. Sino yung anak? Ang ating Panginoon Kristo. At wala rin daw naman nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya ibig sabihin, selected pa yung pagpapahayagan ng ating Panginoon Kristo. At ito yung magandang pagkakataon. Nang sabi nga ay New Year resolution, lahat ng tao, majority, sabi nga majority, karamihan ng tao, gustong ayusin ang buhay. Majority. Then andun na ang Panginoon, nakikita niya yan taon-taon. Kaya lang yung paghakbang, kung hindi nga kasali ang ating Panginoon Kristo sa kanilang buhay at hindi nila isasali ang ating Panginoon Kristo sa kanilang buhay, yung kanilang New Year resolution parang pangarap lang o isang panaginip lang.
na napakaganda ng magiging resulta ng New Year resolution na ito. Ito'y magbubuga ng kaayusan at pagtatagumpay, pero sa pagdaan ng mga taon, hindi nagaganap, hindi nangyayari. At pagdating uli ng taon, yun maglalagay uli tayo ng panibago uli, New Year resolution na naman. Pero kung isasalin natin ang ating Panginoon, nakikita niya tayo. Hindi lang sa ating sarili, bagamat kailangan din natin yung kooperasyon natin, yung koordinasyon natin sa ating Panginoong Kristo, mahalaga yon, pero napakahalaga rin kasali din ang ating Panginoon. Kasi kapag kasali natin ang ating Panginoon, merong paraan ng Panginoon upang tayo ay maging mapagtagumpay. At yun nga ang ating sinasabi. Yun tayo ay masangkapan uli ng bagay na nawala sa ating buhay, the likeness and image of God, which is holiness and righteousness. Nawala ito sa ating buhay, bagamat paminsan-minsan ay dumadating, pero hindi ito yung nature natin. Gaya ng pag-aaral natin ng tinatawag na 7 senses of the human being. 5 lang yung accurate, yung 2 hindi. Yung holiness at righteousness, hindi siya accurate. Pero kung tayo makikipagkaisa sa ating Panginoon, makikipagtipan tayo sa Kanya, magpapatubos tayo ng buhay sa ating Panginoon, ibabalik niya yung holiness and righteousness na inilagay niya kay Eva at kay Adan, o inilagay niya kay Adan nang likhain niya ang tao. Pero nung pumasok nga sa kasalanan, nawala nga yung holiness and righteousness. Pabugso-bugso na lang at kalimitan, nawala na nga. Hindi na accurate. Kaya ibig sabihin, kapag tayo'y nakipagkaisa sa ating Panginoon, yung ating New Year resolution, masigit pa sa ating iniisip, masigit pa sa ating plano, mas maganda ang plano ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo. At yun ay nakalaan sa bawat isa sa atin. Kaya sabi nga ng Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip para sa inyo, sa inyong kapayapaan, sa ikabubuti ninyo, hindi sa inyong ikapapahamak. Kaya ibig sabihin, kung tatawag tayo sa Kanya, didinggin niya tayo. At kung tayo ay hahanap sa Kanya, hahanapin natin siya, yung Kanyang kalooban, masusumpungan natin. At ang pinakampintuan na nga nun, kababaang loob na sinabi natin kanina. Mapalat ang mga mapagpakumbaba, lalo na kung tayo na yung kusang lalapit sa Panginoon. Makikipagkasundo tayo sa tipan o makikipagtipan tayo sa Kanya. Makikipagkasundo tayo sa Kanya at yung kababaang loob natin, yun ay isang napakagandang aspeto. At kung sakali man na meron naman tayong kababaang loob sa ating sarili, pagpapakumbaba, pero hindi natin naalaala na sa tulong ng Panginoon Diyos tayo'y magtatagumpay, mahalaga meron na tayong kababaang loob, kita pa rin yan ng ating Panginoon. Siya yung lalapit sa atin. Gagawa siya ng mga paraan upang magdala ng mga tao, upang ipahayag sa atin kung paano tayo magiging mapagtagumpay. At dadalhin pa rin niya tayo sa tipanan. Kasi sa tipanan ito, mararanasan natin yung tinatawag na full of joy, full of peace, and full of love. Sabi nga, total deliverance. Yung John chapter 8 verse 32 to 36. Inyong makikilalang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ibig sabihin, usapin niyo yung kasalanan. Sabi nga ng mga Hudyo, kailanman hindi kami nagiging alipin ni naman tao. Paano sinasabi mo na kami magiging malaya? Ang sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin niyaon. At ang alipin ay hindi nananahan sa tahanan o sa bahay kailanman. Ang anak ang nananahan. Kung palayain kayo ng anak, ganap ang inyong kalayaan. At tayo bilang mga mangangaral, bilang mga pastor, yan ang problema natin sa ating mga hinahawakang iglesia. Nasabi nga ay anak na ng Diyos, sa tingin natin anak na ng Diyos, pero naandun pa rin sa pamumuhay sa kasalanan. Ang kulang kasi ay yung kasunduang may katapatan. Na ang natanggap lang nila ay reliyon. Inaccept lang nila si Jesus Christ as a Savior. Pero sabi nga, hindi nila inaccept
as a redeemer na magbibigay kalayaan mula sa kasalanan. Kaya dahil dito, maraming mga leader ng reliyon o maraming mga mangangaral na may magandang puso na ang sabi nga, nais niya na ang kanyang pinangungunahan ay malagay sa kaayusan. Pero dahil hindi nga niya rin maituro yung kaayusan sa kanila, pati siya nadadamay sa kawalan ng kaayusan. Sapagkat alam din natin marami rin ang bumabagsak na mangangaral. Pero ito nga ang ating sinasabi, kung ito'y usapin ng pakikipagkasundo sa dugo ng tipan, yung ating mga New Year resolution na ito, sabi nga, itaga natin sa bato. Sabi nga, kung ako ay nagpatubos 1991, hindi yun nasira, 2021 na ngayon. Pero alam naman natin yung mga New Year resolution natin, pandalawang linggo lang yan, pangisang buwan lang yan. Pagkaraan ng 2 buwan, wala na, nakalimutan na. Halubilo ulit tayo. At ang sabi ng Bible, lalo pa nga nadadagdagan yung aayusin natin sa buhay. Sapagkat pinipilit nga ng kaaway o ng kasalanan na wag na tayong magsisi, wag na nating ayusin ang buhay natin. Patangay na lang tayo kung anong mangyayari sa buhay natin, bahala na. Hindi na natin bibigyan ng importansya yung ating sarili at marami ang nasasadlak sa kapahamakan dahil nakita nila hindi sila magtagumpay. Pero sa pagkakataong ito, nakikita tayo ng Panginoon. Huwag nating alisin yung kababaang loob, yung kaamuan. Then tatrabahuhin tayo ng Panginoon. At lalo na kapag dumating na tayo sa puntong ito, ito kasing fulfilling God's perfect plan na ating inilalagay sa YouTube. Meron tinatawag na perfect plan, yun ay New Covenant. At yung New Covenant na yun ay justification. Yung pag-aaring ganap ng ating Panginoon. At dun sa kasunduang yun, dun tayo ise-select ng ating Panginoon. Gaano tayo kaseryoso? Gaano tayo katotoo? At kung tayo seryoso at totoo, mas lalo ang ating Panginoon Diyos na seryoso at totoo. At dahil doon, pagtitibayan niya sa atin yung dugo ng tipan. At pag pinagtibay niya yun, yung ating kalooban lilinisin sa lahat nating karumihan. At kapag naging malinis na yon, ilalagay niya sa atin sa loob natin yung bagong diwa, yung espiritu ng ating Panginoon Diyos. At kung magkagayong may nananahan sa loob natin, at yun yung lagi natin sinasabi, trabaho yan ng ating Panginoon Diyos, Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Kung mangyari yung tipanan na yon, ang sabi nga, 1991, 2021 na ngayon, yung kasunduang yon nananatili pa rin sa amin. Hindi ko planong sirain, wala akong planong sirain. Kundi ang plano ko, makamit ito ng aking kapwa, makamit ito ng aking pamilya, ng aking mga kamag-anak, ng aking mga kababayan, lalo na sa bansang Israel. Sa sanlibutang itang ating ginagalawan, mangyari ang plano ng ating Panginoon, nalilitaw ang kanyang mga anak sa pamagitan ng dugo ng tipan na ito. Mula doon sa silangan hanggang kanluran, sa hilagaan at timugan, lalabas ang mga saksi ng ating Panginoon at ito ay bunga ng bagong tipan. Kaya dahil dito ang pagtatagumpay ng ating New Year resolution, kapag ipinakipagkasundo natin ito sa ating Panginoon Kristo. At gaya ng ating sinasabi, hindi lang yung ating New Year resolution, hindi lang yung plano nating kaayusan, higit pa, doble pa diyan, higit pa riyan ang ibibigay ng Panginoon sapagkat mas maganda nga yung kanyang plano kaysa mga pinaplano natin. Kasi ang punto nga noon, gusto ko lang talagang ayusin ang buhay ko. Pero wala akong planong maging mangangaral. Wala sa isip ko yun. Dahil napakahirap maging mangangaral, lalo na daw kung ano man yung nagiging issue kahit hindi totoo, problema mo yon. Dahil pinasok mo yan, panindigan mo. Kaya para sa akin, mabuti lang sa akin, pangarap ko lang yung maging maayos lang yung buhay ko, makapagpamilya lang ako ng maayos. Sapat na yun sa akin. At salamat naman sa ating Panginoon Diyos, nangyari, naganap. Pero nang dumating ang kaunawaan na kung saan ay dapat pala malaman din ito ng ibang tao.
Kaya dahil doon, hindi mahirap na ito ipahayag sa tao dahil ito ang sabi ko, maraming kagaya kong kabataan naghahanap ng pagbabagong buhay at hindi magtagumpay. Pero kung paano ako nagtagumpay, hindi dahil ako'y magaling, kundi dahil ito sa dugo ng tipan, ng bagong tipan ng ating Panginoong Kristo. Doon ako nakipagkasundo. Kaya kung iisipin natin, mawawala na nga yung New Year's resolution. Dahil nakatalaga na yung buhay ko sa Panginoon, kung anong plano niya sa akin, doon na lang ako umaasa. At kung anong pinapagawa niya sa akin, kung anong pinapahayag niya sa akin, yun na lang ginagawa ko. Nang ibig sabihin, isinaayos niya yung aking sarili. At dahil dito, naranasan ko yung kagalangan, katuwaang hindi kayang ipaliwanag. At higit sa lahat, naunawaan ko ang buhay. Na ang buhay ko ay maging makabuluhan. Sapagkat alam ko maraming kagaya ko. Lalo na ngayong taong ito. Ngayong panahong ito, January, bagong taon. Gusto nilang ayusin ang kanilang buhay. Pero alam din natin, hindi tayo nagtatagumpay. Pero bakit hindi natin isama ang ating Panginoon Diyos? Bakit di natin isali sa plano natin ang ating Panginoon Kristo? Meron din plano ang ating Panginoon Kristo. Kung tayo'y magkakasundo, much better. Sabi nga, partner tayo. Makipagkasundo tayo sa plano niya. Yung plano natin maganda pero maliit lang yon. Mababa lang yon. Pero ang plano ng Panginoon napakalaki. At yun ay para sa iyo, para sa atin. Kaya kung pagsasamahin natin yung plano natin ngayon at yung plano ng ating Panginoon, magkakaroon yan ng kaganapan na kung saan hindi naranasan ni Haring Solomon. Kaya sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 17, nasabi ron, I hated life. Namuhi siya sa buhay, grabe, gaano kabagbag ang loob ni Haring Solomon. Na ang buhay ay kanyang kinayamutan. Nawalan na siya ng gana sa buhay. Buti hindi nagpakamatay. Pero nasa kanyang lahat. Kaya ibig sabihin, hindi nasa kayamanan, kasikatan, katanyagan. Ang tinatawag na fulfillment of life. Nasa plano ng Panginoon Kristo sapagkat alam ng Ama kung ano ang naging problema ng tao. At siya yung troubleshooter. Alam niya kung paano aayusin ng tao. Alam niya kung paano i-restore ang tao. At ito na nga ang ating Panginoon Kristo. Ang alternative na magbabayad ng ating kasalanan para yung kasalanan natin kapag tayo nakipagkaisa sa Kanya, alisin. At muling magkadugtong uli yung ating kaluluwang may buhay sa ating Panginoon Diyos. Yung makabalik yung ating kaluluwang may buhay sa ating Panginoon Diyos sapagkat hiningayan ng ating Panginoon. At kung sakaling yan ay makabalik, yan yung kagalangan at katuwang hindi mo kayang ipaliwanag. Na ibig sabihin yung ating kaluluwang may buhay nakabalik sa ating Panginoon Diyos dahil yan ay hininga ng Diyos, kaya yan ay immortal. At dahil immortal nga yan, isinorvive tayo ng ating Panginoong Hesus. Huwag mapapunta doon sa walang hanggang kapahamakan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, mga kaibigan, kung nais natin ang mga pagtatagumpay, nasa ating Panginoon Kristo ang pagtatagumpay. Sapagkat siya ang nagbigay ng paraan upang ang tao ay ma-restore. At napakahalaga ng Ebanghelyo gaya ng pangangaral na ito upang maiparating natin sa ating kapwa ang paraan at kalooban, plano ng Diyos sa ating buhay. At kung ito'y ating maunawaan, makipagkaisa tayo sa Kanya. At yung ating New Year resolution magtatagumpay. At higit pa dyan, kung ipagkakatiwala na natin sa Kanya yung buhay natin. Kasi galing din naman ito sa Kanya. At higit sa lahat, babalik din ito sa Kanya. Nang ibig sabihin, lahat ng kaluluwang may buhay, haharap pa rin sa ating Panginoon Kristo sa araw ng paghuhukom. Bagamat ang mga tinubos na ng ating Panginoon Kristo, hindi nahaharap sa hukuman ng ating Panginoon Diyos, sapagkat inaring ganap na nga niya dito pa lang sa lupa. Then tayo ang magdadala ng mabuting balita sa ating kapwa na ito ay isang biyaya ng ating Panginoong nananatiling bukas.
Kaya ibig sabihin, nasa kamay ng ating Panginoong Kristo ang mga pagtatagumpay ng ating hinahangad na pagbabago't kaayusan ng ating buhay. At walang iba kundi ito na nga ang bagong tipan. Kung sinasabi ng John chapter 1 na ang kautusan ay dumating sa pamagitan ni Moises, pero yung biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ang biyayang ito ay eternal. At ang biyaya ding ito mula doon sa loob ng ating kaloob-loob, kaibuturan nga daw ng ating puso. Mararanasan natin yung kagalakang hindi kayang ipaliwanag, katuwaang hindi kayang ipaliwanag. Tayo lang ang nakaranas ng ganon, ang nakakaalam kung gaano ba gayon na unspeakable joy. 1 Peter chapter 1 verse 8, unspeakable joy, full of glory. Kaya dahil dito, harinawa, marami pa po tayong mapapag-aralan, pero bilang pasimula, panghawakan natin matibay ang kaayusan ng ating pagkatao, kaayusan sa ating pamilya, kaayusan ng ating buhay sa pamagitan ng ating mga New Year resolution. At sa pamagitan nga nito, kung ito ay ipakikipagkaisa natin sa plano rin ng ating Panginoon Diyos na kaayusan sa buhay ng tao sa pamagitan ng Panginoon Kristo, kung ating ipakikipagkasundo yan, mas higit pang kaayusan ng buhay ang ating mararanasan. Hindi sa material na bagay, kundi mismo sa ating pagkatao. Sabi nga natin, lahat ng lakad ng tao, hanap niyan kasiyahan, katanyagan, kakontentuhan, kapayapaan. Yun yung full of joy, full of peace, and full of love. Then maraming mga para-paraan para maabot niya yon. At may paraan din naman ng Panginoon Diyos at ang ating Panginoon Kristo para maabot natin yon. At ang pinakang eksaktong kasagutan, paraan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung sinasabi nga natin, yung hinahanap ni Ari Solomon, abot kamay natin ito ngayon. John chapter 10 verse 10. Ang Panginoong Hesus ay naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi yung buhay ni Hari Solomon hindi ganap at hindi rin kasiyasiya. Pero ang buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pero walang ipinapangakong kayamanan ang Panginoong Kristo o material na bagay o katanyagan at kasikatan ng buhay sa lipunang ating ginagawa. Walang pangakong ganun. Pero deep inside, meron na tayong kapayapaan, meron na tayong kagalangan, meron na tayong katuwaan. At ang panalangin nga natin, masumpungan naman ito ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kakilala. Kaya ipagpapatuloy natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi para magtatag ng reliyon, at pansinin po natin sa ating paksang ito, sa ating pangangaral na ito, wala tayong binabanggit na reliyon. Ang binabanggit natin, paraan ng ating Panginoon Diyos para sa kaayusan ng buhay ng tao. Tama-tama naman sa panahong ito, maraming tao, majority, gusto nilang maisaayos ang kanilang buhay. Kaya lang paglipas nga ng panahon lumulap. Pero para maging matagumpay tayo, pag-isahin natin yung plano natin at plano ng Panginoong Hesus. At yung plano ng Panginoong Hesus, pasakop na lang tayo doon. Dahil ang plano ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo, napakadakila. Yung mga bagay na hindi natin iniisip mangyayari, magaganap at masasatisfied ang ating buhay. At higit sa lahat, maaaring halimbawa at huwaran tayo ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kakilala, ng ating mga kaibigan. Ang dugo ng bagong tipan na nanatiling bukas. Kaya sa pagkakataong ito, yung ating nilalayon at ninanasa, bakit hindi natin pagkaisahin ang ating plano sa plano ng Panginoong Hesus? Ang bagong tipan, ang dugo ng tipan. Yes, meron tayong acceptance through Jesus Christ, pero iba yung redemption. Iba yung pagpapatubos. Pwede tayong manalangin, pero maaaring ikaw na lang ang manalangin, ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin.
Ibig sabihin, lalapit tayo sa tipanan ng Panginoon, papatubos natin ang ating buhay sa Panginoon. At kung maipatubos natin ito, sabi nga, ang hahanapin naman ng Panginoon sa atin, katapatan ng ating puso at isipan. At kung tayo totoo, pagtitibayin niya ito sa ating buhay. At siya ang gagawa ng Ezekiel 36:25-27. Siya ang maglilinis ng ating budhi. Siya ang mag-aanis ng pusong bato sa atin. Siya ang magbibigay ng bagong diwa. Siya ang magbibigay ng kanyang espiritu sa loob natin. At lalakad tayo sa kanyang palatuntunan at sa kanyang kahatulan. At higit sa lahat, tayo yung mga saserdote ng Panginoon. Banal na templo na tayo. Ibig sabihin, napulpil natin yung buhay. At ang buhay na ito, hindi lamang dito, may kapayapaan, may kagalangan, hanggang sa kabilang buhay. Alam nating tayo ay sinamahan ng ating Jesucristo. Walang iba kundi dahil tayo'y nakipagkasundo. Kaya pwede tayong manalangin ng pagsisisi, then kapatawaran sa Panginoon. Pero kagaya ng aking sinasabi, kagaya ni Haring David sa Aklat ng Awit, chapter 51, ang sabi nga ron, si Haring David humahanap ng transformation. Hindi lang basta tawan. Excuse me po. Nang ibig sabihin, ang hanap niya kalayaan at pagbabago. Bagong pagkatao. Create in me a clean heart, O God. Hindi yun natanggap ni Haring David kasi wala pang tumutubo sa kasalanan. Kaya sa Revelation, meron dong hiwaga na ang may hawak ng susi ni David. Paano nagkaroon ng susi si David? Pero natumbok ni Haring David ang plano ng Diyos. Yung bagong buhay, transformation. Pinangarap ni Haring David, hindi niya nakamit. Pero kung ganito rin yung ating puso, matatanggap natin kasi may bago ng tipan, may tumubos na sa ating kasalanan. Maging yung hinahanap ni Hari Solomon na hindi niya natanggap, matatanggap din natin. Amen. Harinawa, maunawaan po natin ang magaganda pang plano ng ating Panginoon Diyos, pero sa pagkakataong ito, ang ating New Year resolution, ilatag natin sa pamagitan ng pakikipagkaisa sa dugo ng tipan, ang bagong tipan, ang pagpapatubos ng ating buhay sa ating Panginoon. Masigit pa sa ating iniisip, mangyayari at mangyayari, magaganap at magaganap, mapupulpil natin yung ating buhay. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sa Diyos ang kapurihan, magpakailan-kailanman, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.